Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Presyo at supply ng gulay sa pamilihan, stable pa sa kabila ng toll hike sa NLEX at pagtama ng frost sa mga pananim sa norte. Pero mahinang bentahan, pinoproblema ng mga manininda. Una sa saksi, DPWH, ikinakasana ang operasyon laban sa mga overloaded na truck. Manhunt operation laban sa Pulis Maynila na nanggahas sa umuno ng hinuli niyang tindera sa loob mismo ng himpilan ng MPD, inulunsad. Kasambahay na minamaltrato umano ng kanyang amo, nailigtas ng mga pulis sa Santa Mesa, Maynila. Pero amo ng biktima, itinanggi ang paratang ayon sa mga pulis. Isa pang una sa saksi, silipin ang mga kamanghamanghang obra ng isang partially blind photographer. At ang diet na patok ngayon sa United Kingdom. Mahinang bentahan, yan po ang pinoproblema ngayon ng mga manininda ng gulay sa Balintawak Market. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo at normal pa ang supply ng gulay sa kabila ng pagtaas ng toll sa NLEX at pagtama ng frost sa mga pananim sa norte. At live mula sa Quezon City, saksi si Trisha Zafra. Trisha. Arnold, Vicky, sa kabila nga ng pagkasira ng mga pananim sa norte at ng dagdag singil sa toll fee sa ating expressways, nananatiling normal at stable ang supply ng mga gulay sa Cloverleaf Market sa Balintawak. Yun nga lang ang pinoproblema ngayon ng ating mga manggugulay ay ang matumal na bentahan. Normal pa ang supply ng gulay ni Jose Hernandez galing Benguet, pero ang benta nila mahina na raw. Pero tiyak ibang usapan na raw kung bumagsak pang lalo ang temperatura sa norte. Kakailanganin nilang mag-ubos agad ng supply ng gulay bago pa ito mamatay, na posible umano makakaapekto sa presyo sa mga susunod na araw. Kasi kung malamig sa tanim, masisira ang balat na repolyo, hindi naman eh. Tinan mo, makinis pa. Wala pa man yan, heto't may paunang problema na sila, ang pagtaas ng toll fee sa North Luzon Expressway. Kahit naman manawagan kami, wala rin mangyayari. Sila rin na masusunod yan. Diba? Eh siyempre, kung ano nila, di papatong na lang sa mamimili yan. Nalulugay, siyempre. Gulay yan eh. Pagka kahit ang punan yan, 30, kahit to. Punan namin ito, halimbawa, 200, benta ngayon dito, 230. Pag hindi nabili yan, kahit na 200 niya, kahit 150, bibenta pa yan. Kung nasasaktan daw si Mang Jose sa tumal at dagdag puhunan dahil sa toll increase, lalo na raw ang retailer na si Bering Castillo. Sa Quezon, Batangas at Bulacan galing ang kanyang tinda. Ang okrang araw na ibinenta sa kanya ng 50 pesos isang balot, sa baba ng demand, ay napipilitan siyang ibenta ng 35 pesos, huwag lang mabulok. Kisa sa masisira, bibenta mo na kahit na lugi ka. Kaya kung minsan, maghapon ka magtinda, magdamag, wala ding kita dahil nga doon sa sobrang taas ng mga paninda. Nagbabala naman ang Department of Agriculture na di dapat gawing dahilan ang toll hike para magmahal ang gulay. Sa pag-aaral daw ng DA, dapat 15 hanggang 20 sentimo lang ang dagdag presyo sa bawat kilo kung sakali. Arnold, Vicky, bagamat hirap ngayon ang ating vegetable traders na kumita, umaasa silang kumabig na malaki-laki pagdating ng buwan ng Marso, partikular na pagdating ng Holy Week season. At live mula rito sa Quezon City, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi. At di nga malayong mangyari pinangambahan ng mga manininda sa Benguet po kasi na pangunahing supplier ng gulay sa Metro Manila. Nagyeyelo na ang mga tanim dahil sa sobrang lamig. Bagi ang mga bango sa Pangasinan, apektado na rin ng mababang temperatura. Saksi si Marisol Abduraman. Sa sobrang lamig, namuti na mga mga berdeng taniman ng mga gulay na ito sa Sitio Paway sa Barangay Sayangan. Nasaksihan ko ang pagyeyelo makapal na frost sa mga dahon na nung aking pagmasdan ng malapitan ay animoy diamanting kuminang sa ilalim ng araw. Hindi nakapagtataka dahil ayon sa Pag-asa Station sa Baguio, nasa 6 hanggang 7 degrees Celsius lang ang temperatura dito. Naninigas na ang mga repolyong ito sa kapal ng frost na tumama dito. Kaya naman karaniwang nasisira na ang mga ito at tuluyan ang hindi napapakinabangan. Parang ang epekto po nito sa dahon, sa gulay naluluto sa yelo.
Naninilaw daw ang mga ito hanggang tuluyan na ang matuyot. Kaya ang mga katatanim lang na patatas, pihado raw na hindi na mapapakinabangan. Pati mga carrot na ito na katatanim lang nitong Oktubre, pinangangambahang masira. So malaki po ang pagkalugi sa inyo. Oo, ma'am. Bakit po? Itong walang ma-harvest. Kaya agad inani ni Mang Idring ang mga pananim na Chinese cabbage sa pag-asang pwede pa itong maisalba. Pero mga bulaklak na kalalili, tuluyan na ang nasira. Maging sa Baguio, tuloy ang lalong paglamig. Ngayong araw, bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura. Ito ang pinakamalamig na netala sa pagpasok ng 2011. Gayunman, asahan pa raw ang pagbaba pa ng temperatura. Sinabi natin yung formation ng snow sa China mainland. We have to be prepared for that. Perwisyo rin ang dulot ng malamig na panahon sa mga bangus farmers sa Dagupan, Pangasinan. Hindi man singginaw sa Cordillera, sobra pa rin daw ang lamig ng tubig sa mga palaisdaan. Bagay na pumipigil daw sa maayos na paglaki ng mga bangus fingerling. Mabuti na lang sa ngayon ay hindi pa raw apektado ang supply ng bangus. Mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, ikinakasana ng DPWH ang kanilang operasyon kontra sa mga overloaded na truck. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang isang grupo ng mga truck owner. Ang detalye sa report ni James Velasquez, una sa saksi. Mga tumatagilid na truck, humahambalang kasama ng dalang kargamento. Perwisyo ang dala sa kalsada. Ganito mga aksidente raw ang idinulot ng sobra-sobrang pagkakarga ng delivery o overloading ng mga truck. Pero di lang daw yan ang problema ayon sa DPWH. Yung overloading kasi ng ating ang mga truck na dumadaan sa ating kalsada at mga tulay ay magdudulot ng maagang pagkasira ng ating mga kalsada. Isa pa dyan, ang isang problema sa overloading ay yung mga aksidente. Kaya naman ngayong Pebrero, sisimula na ng DPWH ang anti-overloading operation ito sa Metro Manila alinsunod sa Republic Act No. 8794. Mula January 12 hanggang 14, magkakaroon ng dry run sa 14 na entry point ng cargo truck sa buong Kamaynilaan. Bawat truck na sasailalim sa weigh-in inspection ng DPWH ay lalagyan ng wheel and axle scale sa magkabilang dulo ng gulong ng truck. Bawat wheel and axle ay may weight limit na 13.5 tons o 13,500 kilograms. Kapag sumobra yung timbang ng wheel and axle sa 13.5 tons ay makakasuhan ang truck na ito ng overloading. Base sa weight limit na yan, inilabas ng DPWH ang listahan ng maximum allowable gross vehicle weight o kabuuang bigat ng truck. Ang 6-wheel truck halimbawa, di dapat lalampas sa kabuuang bigat na 16,880 kilograms. Habang ang 22-wheeler naman, hanggang 41,000 kilograms lang dapat. Kapag sumobra sa timbang ng truck, ayon si DPWH, babawiin ang lisensya ng driver at kukunin ang plaka ng truck. Pero umaalma ang isang grupo ng truck owners. Ang inuhuli nila yung mga trucks. Kung ano man ang timbang ng kargamento from the piers, wala kaming way na pakialaman eh. Mga selyado yan eh. Naintindihan naman daw ng DPWH ang kanilang hinaing, kaya bukas ay kakausapin daw nila ang Philippine Ports Authority para tiyaking sumusunod ang mga forwarders sa weight limit na mga kargamento. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Samantala, isang manhunt operation ang inilunsad ng mga operatiba ng Manila Police District laban sa isang nilang kabaro. Ang pinaghahanap ng police suspect sa pangahalay at pagnanakaw sa isang inarestong tindera. Saksi si Salima Refran. Dito mismo sa Binansaga Integrity Office sa Manila Police District, opisina kung saan idinidetine ang mga tiwaling pulis. Kabalintunaan kung isipin na isang krimen ang malayo umanong sinagawa ng isang alagad ng batas dito, ang pangahalay sa isang 30 anyo sa tindera. Batay sa pahayag na iniwan sa women's desk ng MPD, madaling araw, bisperas ng bagong taon, nang huli ng biktima at 2 pang babae ng isang PO3 Antonio Bautista sa Carriedo Street sa Maynila dahil sa umano'y reklamong bagansa. Pinakawalan daw ang isa sa kanila habang iniwan sa kabilang opisina ang isa pang inarestong babae. Pero ang biktima, imbis na sa kulungan, sa Integrity Office dinala. Tinakot daw siya ni PO3 Bautista na ikukulong kapag di sinunod ang kanyang gusto. At dito na umano nangyari ang pangahalay. Di pa nakontento, kinuha pa raw ng pulis ang wallet ng tindera na may laman umanong 4,000 piso. Mula nung bisperas, lumalabas sa record ng MPD na di na raw nagpakita sa kanilang headquarters si PO3 Bautista. Pati ang mismong pag-aresto sa tindera at kanyang mga kasama, hindi pala in-record. Dapat panagutan niya kasi pulis siya eh. Dapat maging maging lalaki siya. Kasi hindi lang siyang naapektuhan buong departamento. Nagsampa na ng reklamong rape at robbery sa Manila Fiscal's Office ang MPD Women's Desk laban sa kanilang kabaro. Kailangan natin dyan ng kamay na bakal at although
meron silang due process, ibibigay natin sa kanila ang nararapat para sa kanila. Oras na mapatunayang nagkasala si PO3 Bautista, ayon mismo sa hepe ng PNP. We are going to dismiss them as soon as the summary hearing are over and the corresponding due process concerned. Naglunsad na ng manhunt operations ang MPD para kay Bautista. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, nasa punerarya pa ngayon ang patay na fetus na natagpuan sa banyo ng isang eroplano sa NAIA kagabi. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang ina ng fetus. Saksi si Ruth Cabal. Sinong makakalimot sa kwento ng sanggol na natagpuan sa trash bag ng Gulf Air Flight 154, balot ng dugot, nakadikit pa ang pusot. Sa sinagawang DNA test, lumabas na isang OFW ang ina ng bata na ayon sa DSWD ay ginahasa ng kanyang amo. Pasado alas 11 kagabi, isang patay na lalaking fetus naman ang natagpuan sa CR ng Etihad Airways Flight EY428 galing Dubai ng aircraft cleaner na si Randy Odo. Sa sinumpaang salaysay na binigay ni Odo sa Pasay City Police, sinabi niyang naglilinis daw siya sa lavatory ng eroplano nang mapansin ang isang dugo ang balumbo ng tissue paper sa loob ng basurahan. Nang buksan niya ito, tsaka raw tumambad ang fetus. Sabi ni Odo, wala naman daw siyang napansing bakas ng dugo sa eroplano o maging sa loob ng CR. Marami akong nakausap doon na supervisor, yung mga polis natin doon. So far talagang sila wala, blanco sila, wala talaga silang napansin. Kasi sa dami kasi ng bumaba, sa dami ng mga bumaba galing ng Abu Dhabi. Sa report ng medical officer ng NAIA, nasa 5 hanggang 6 na buwan ang fetus. Dahil sa natuklasang fetus, 3 oras na naantala ang flight ng parehong eroplano pabalik sa Abu Dhabi. Nakausap ng GMA News sa telepono ang isang staff ng Etihad Airways at sinabi nitong sa ngayon, wala pa munang ilalabas sa pahayagang airline tungkol sa insidente. Ang Pasay City Police patuloy pa rin ang investigasyon kung sinong ina ng fetus na nananatili sa pangangalaga ng Veronica Funeral Homes. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Sa ibang balita, kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na nakita sa Amerika ang isa sa mga akusado sa Visconde Massacre case na si Joey Fillard. At dahil hindi naman kasama sa grupo ni Hubert Webb na inabsuelto ng Korte Suprema, pinag-aaralan na po ng DOJ ang pagpapa-extradite kay Fillard. Saksi si Teresa Andrada. Sa testimonya ng star witness na si Jessica Alfaro, kasamaan niya si Joey Fillard sa mga sangkot sa Visconde Massacre. Sabi ni Alfaro, kasama raw si Fillard sa grupo ni Hubert Webb. Ang siyam na orihinal na akusado nasampahan ng kaso, pero sina Fillard at Artemio Ventura agad na nagtago. Kaya hindi sila kabilang sa mga nahatulan at nakulong noong 1995. Matapos i-absuelto ng Korte Suprema sina Hubert, ipinag-utos ni Pangulong Aquino ang reinvestigation ng Visconde Massacre case. Naglunsad ng manhunt operations kina Fillard at Ventura at kanina inihayag ni De Lima na alam na nila kung saan si Fillard. Mr. Fillard is somewhere in the United States and I told them to access him so we can question him. May naka-confirm na nakausap at nakita. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng DOJ ang extradition ni Fillard. Parehong may standing warrant of arrest sina Fillard at Ventura kaugnay ng kaso. Pero ang NBI, wala pa rin daw lead sa kiniroroonan ni Ventura sa ngayon. Gayunman, may tanong ang kalihim. Sa tinagal-tagal ng panahon, bakit di raw nahanap ng Task Force Jecares ng NBI sina Fillard at Ventura? It's important to, number one, determine why these two other alleged participants and two other accused had to flee almost 20 years. Well, nobody thought of really tracking them down. So, why? So, ngayon lang tayo hahabol, and when we are under tremendous time constraints. Magugunit ang inabsuelto ng Korte Suprema ang grupo ni Hubert dahil sa questionable kalidad ng testimonya ng mga testigo, lalo na ng star witness na si Alfaro. Ang pagkakatukoy raw sa kinaroroonan ni Fillard ayon sa DOJ, positibong bagay raw para kay Alfaro. Nakakatulong yan sa credibility ni Jessica. Nakakatulong yan kasi sinabi nga niya na may Fillard, may Ventura. And then nawala nga itong dalawa
Dahil walang kinahaharap na kaso, hindi pwedeng ipa-extradite ng DOJ si Alfaro. Sinusubukan daw itong kausapin ng mga nakakakilala sa kanya para kumbinsihing umuwi. Pero sa feedback na nakuha umano ni De Lima, tila nagdadalawang isip daw si Alfaro na bumalik dahil may bantang kakasuhan siya ng kampo ni Hubert. Sabi ni Lauro Visconde, naiintindihan daw niya si Alfaro pero umaasa pa rin daw siyang babalik ito ng bansa. Kanina isang support group ang inilunsad para kay Mang Lauro. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, 5 araw bago ang pista ng Itim na Nazareno, inumpisahan ng isaayos ang mga kalyeng daraanan ng prosesyon sa Maynila para iwas disgrasya sa mga deboto. Ipatutupad din ang zero vendor sa paligid ng simbahan ng Quiapo at sa mga daraanan ng Itim na Nazareno. Saksi si Cesar Apolinario. Taon-taong hindi mahulugang karayom ang Quiapo tuwing pista ng Itim na Nazareno. Animoy alon sa dami ang mga namamanatang deboto. Ang tanging hangad lang ay makadampi sa imahe ng poon. Pero sa ganitong siksikan, sa bawat taon din ay may mga naitatalang nasasaktan o di kaya'y nasasawi. Kaya naman ilang araw bago ang pagdiriwang ng pista sa Enero 9, masusi ng inayos ang daraanan ng prosesyon. Kanina inaspalto na ang mga kalyeng lubak-lubak. Isa lang kasi ang mawala ng balanse o madapa sa lubak, di malayong damay-damay na ang iba sa pagkatumba. Pero sa aming pag-ikot kanina, napansin kong may mga kali pa rin hindi pa naaayos. Gaya na lang dito sa Arlegui Street kung saan ilang manhole ang wala pa rin takip. Ang iba naman, butas. Kahoy lang ang proteksyon. Ayusin namin yan para yung mga taong naglalakad dyan at kung may lubak man, maayos. At yung mga open manhole, lalagyan natin ng mga necessary equipment na para masara yun. Sa pangkalahatan, ayon sa mga organizer, maayos daw ang ginawang prosesyon noong isang taon, kaya pareho pa rin daw ang ilalatag na programa ngayong 2011. Magmumula sa Quirino Grandstand ang Itim na Nazareno, tapos ipuprosesyon sa mga kaling nakagawian ng daanan, saka ipapasok sa loob ng Quiapo Church. Para iwas aberya na rin sa ruta, ipatutupad ang zero vendor partikular sa mga daraanan ng prosesyon at sa mismong paligid ng Quiapo Church. Kaya ngayon pa lang, doble kayod na ang mga manininda para makabenta. Baka maipit kayo. Maraming tao, lalo na mga deboto. Masisira yung paninda, no? Oo, masisira talaga. Kaya kailangan itabi. Sa sulok lang po kami, di po kami nakakapaglabas sa tinda. Tapos bali, zero talaga. Talaga uwi na lang kami sa bahay pag ganun. Mahigit 1,000 pulis din ang ipapakalat para tiyakin ang kaayusan sa mismong pista ng Itim na Nazareno. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Samantalang malungkot ang bagong taon ng 300 contractual workers ng MMDA matapos silang tanggalin sa trabaho. At posible raw sumunod na masibak ang mahigit 1,000 iba pa na dahil sa malaking bawas din sa budget ng ahensya ngayong taon. Saksi si Rafi Tima. Sa ganitong trabaho nakilalang sidewalk clearing operations group ng MMDA. Sa paglilinis ng bangketa, madalas silang napapasabak sa awayan. At kung minsan pa'y sakitan. Pero ang ilan sa mga tauhan ng grupo, ngayon, wala ng trabaho. Tulad ni Ramil Atibagos. Kahapon, bumalik siya sa MMDA para sa trabahong nagbibigay ng 274 na pisong sahod araw-araw. Pero laking gulat na lang niya nang sabihan siya na hindi na nirenew ang kanyang kontrata. Kung dapat pong tanggalin, okay naman po. Kaya lang po, yung walang pasabi, bigla-bigla lang po. Pagpasok namin ng January 1st, hindi po namin alam, wala na kami trabaho. Hindi po kami napaghanda. Hindi kayo na-warningan, kumbaga? Wala po, sir. Isa lang si Ramil sa 300 contractual employee na tinanggal ng MMDA sa pagpasok ng taon. Marami sa kanila, lagi raw absent. Pero katwiran naman natanggal. Dahil arawan naman silang sinasahuran, wala raw sanang kaso na kung minsan ay lumiban sila sa trabaho. Hindi nga ako sana ng sa kanila, wala rin talaga. Talagang tanggalan talaga daw. Anong sabi sa inyo? Final na yan? Final na daw. Wala na magagawa. Hindi na kayo pwedeng umapila? Hindi na po. Ang positive sa absenteeism, 18%. Meron kong absent na 11. Tapos, kaya ako naka-absent ng may bigat na dahilan.
Explanation naman kami, ewan ko lang kung anong mangyayari sa explanation namin. Gate naman ng MMDA, dumaan sa proseso ang pagtanggal nila sa mga contractual na tauhan. Yun po yung mga nag-expire na ho yung contract at sangayon po sa aming personal office, ito po yung palaging absent, yung sa performance evaluation hindi gaanong kagandahan at ito rin po yung rekomendado ng kanilang mga department heads na hindi na dapat i-renew. Kinailangan din daw magbawas ng tao dahil mahigit kalahati ng kanilang budget ang natapyas. Katunayan, mismong Department of Budget and Management ang nagrekomendang magbawas ang MMDA ng 1,800 empleyado. We have to look at the picture in a wider perspective na may mga bagay na kailangan gawin bagamat malungkot. Pero mag-iisip pa rin ho kami ng pamamaraan paano po maibsan ang dagok nitong sitwasyon na ito. Ako si Rafi Timang, inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. Una sa saksi, lalaki may kapansanan sa paningin, nagpamalas ng talento sa photography. At ang nauusong diet program sa UK, alamin. Balitang hatid, nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Nasa ilalim na ng state of calamity ang bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Kasunod po ng landslide na ikinamatay ng 3 bata. At dahil naman sa pagbaha, under state of calamity na rin ang 2 bayan sa Agusan del Sur. Narito po ang report. Kasabay ng tuloy-tuloy na pamamahagi ng relief goods, ang tulong-tulong din paglilinis sa mga establishmento na nalubog sa baha dito sa St. Bernard, Southern Leyte ng mga residente. Nagdeklara na dito ng state of calamity. Ang ilang taniman, wasak at wala nang babalikan matapos sa mga pagbaha at pagguho nitong linggo. Ang napuruhang barangay Bolod-Bolod, 3 kilometro lang ang layo mula sa barangay Ginsaugon, kung saan daan-daan ang nasawi sa naganap na landslide noong February 2006. Pero ikinagulat pa rin ng lokal na pamahalaan ang panibagong trahedya sa bayan. Ang barangay Bolod-Bolod kasi wala naman sa listahan ng high-risk landslide area sa St. Bernard. Kaya maging si Pangulong Aquino, pinabubusisi ito. St. Bernard again, in Southern Leyte, no? At nirelocate na karamihan, bakit parang in danger pa rin? Today, I asked the SND, as head of the Disaster Risk Reduction Commission, to find out exactly why there were 2 people who died in the same place that in 2006 resulted in over 1,000 casualties. Under state of calamity na rin ang mga bayan ng San Francisco at Esperanza sa Agusan del Sur dahil sa baha. Habang partial state of calamity naman sa Butuan City, Agusan del Norte na nalubog din sa tubig. Dahil din sa baha sa Tubod-Lano del Norte kung kaya nahati sa 2 ang bahay na ito. Patay naman ang isang 6 na taong gulang na batang babae matapos siyang tangayin ng tubig. Pero sa ibang binahan lugar, unti-unti na humuhupa ang tubig tulad na sa Zamboanga City. Bahagya na rin kumanda pa noon sa Albay kaya sinamantala ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para mag-aerial inspection. Personal ding nag-inspeksyon doon si DPWH Secretary Rogelio Singson. Sa ngayon, halos 400,000 na ang mga residenteng naitalang apektado ng pagulan sa Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Umabot na sa 15 ang patay habang 4 ang sugatan. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng kalamidad sa Southern Leyte at Surigao del Sur. Para sa saksi, James Velasquez, Dagula. Tiyak bibilib naman kayo sa isang kababayan nating photographer. Sa ganda kasi ng kanyang mga kuhang litrato, di nyo akalaing halos bulag na pala siya. Narito ang report. Una sa saksi. Paglagpas ng 2 metro, ganito nakalabo ang tingin ni Randolph sa paligid. Pinanganak kasi siyang bulag ang kanang mata, habang malabo naman ang kanyang kaliwa. Sa ganyang kondisyon, maniniwala ba kayong itong si Randolph ay photographer na siyang kumuha ng mga nakakamanghang litratong ito? It's my passion, I love what I do, and the rest, shooting na, bali dinadaan ko sa moves. Dahil disingtalas ng sa ibang photographer ang kanyang paningin, major daw ang effort para sa kanya na kumuha ng magandang litrato. Since nearsighted po, kailangan ko siyang lapitan sa medyo blurry po pag afar. So kapag lalapitan ko po siya, ang tendency po, the moment is gone. Pag yun po, so yun po, parang ginagawa ko lang kung ano yung kaya kong gawin. Kwento ni Randolph, paborito niyang kunan ang mga kotse, interior designs, at landscape sceneries. Bata pa lang, pangarap na ni Randolph ang maging car racer. Pero dahil sa kapansanan,
Sa freelance photography niya ibinaling ang kanyang talento. This is my way naman to have myself be closer to the world of automobiles and racing. Kaya naman laking pasasalamat ni Randolph sa mga umaagapay sa kanya sa patuloy niyang paglilinang ng talento. Maybe ang photography is in his heart. Kaya madali niyang ma-pick up yung mga lecture namin and then he expressed himself very well through the camera. Sabi namin ng misis ko, kahit na may konti kapansanan siya, at least nakaka-cope up with his chosen field. Talagang proud kami dyan kay Randolph. Sa photography, puhunan ang matalas sa paningin. Kaya naman lalong kahanga-hanga na sa laranging ito nahanap ng halos bulag ng si Randolph ang kanyang gustong gawin sa buhay. Know yourself, know your capabilities, know what you can do, know what you cannot do, assess your limitations, and go for it. Never mind what other people would say. Para sa saksi, Mark Zambrano, nag-uulat. Sama-sama natin saksihan diet na nauuso sa United Kingdom. Pwede raw kumain ng marami. Balitang hatid, isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Mga igan, panahon na naman ang pagdadiet matapos ang masaganang kainan nitong holiday season. Eto, baka gusto niyong subukan ng nausong diet sa UK na nakakapagpapayat kahit pa raw kumain ka ng marami. Okay, Narito po ang report. Ito ang itsura ni Paula Rory at Gary Norbury ng Essex, United Kingdom noon. Pero heto na sila sa araw ng kanilang wedding. Halatang parehong sumeksi. At pagmamalaki nila, hindi sila nagpigil sa pagkain. Dahil sa kanilang na-discover na diet, pwedeng kumain up to sawa pero di pa rin tataba. Ang kanilang sikreto, ang Dukan Diet, kung saan pwedeng kumain ng marami basta puro protina lang na walang taba. Nahahati raw sa 3 stage ang Dukan Diet. Simula sa tinatawag na attack phase, kung saan pwedeng mag-eat all you can ng lean protein foods tulad ng chicken, beef o eggs. Dito pa lang daw, bababa na ang iyong timbang dahil sa dami ng calories na kakailanganin para lang tunawin ang mga kinain mong protina. Sa second stage na kung tawagin cruise phase, pwede nang haluan ng veggies, fruits, bread o cheese ang inyong diet. At ang last stage, ang stabilization phase kung saan puro protein foods lang ang kakainin mo sa isang takdang araw sa buong linggo. Kung pwede namang magpakapista sa protina, may ilan ding dapat iwasan para raw umepek ang Dukan Diet. Number 1, kailangan daw fat-free ang anumang dairy products na kasali sa inyong menu. At ang mas challenging daw para kina Paula at Gary, dapat ding iwasan ng pag-inom ng alak at pagkain ng chichirya. I've never been a size 12. I've always been size 14 to 16, and these later years 16 to 18. I know it's not a huge difference to everyone, but it made the world a difference to me. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Susunod na ang Reporter's Notebook at yan ang mga pangyayaring tinutukan inyong nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio. At sa pamamagitan ng Newscoop, Twitter at Facebook, pwede po kayong maging bahagi ng paghahatid namin ng mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.